Lumarga na paalis ng mansyon si Kenji matapos ng almusal at ilang usapan pa ng mga magulang. Hindi nagtagal ang topic nila kay Britney at nalipat na rin sa problema na kinakaharap ng lalaki. Samantala, isang oras pa pagkaalis ni Kenji ay nagising naman si Britney sa ingay ng mga anak na hyper na tumatalon sa ibabaw ng kama. Halatang nasa may 30 minutes ng gising ang dalawa, ngunit sa halip na lumabas ng silid ay nanatili lang sila sa loob upang hintay na magising ang kanilang ina. Gaya ng inaasahan ni Britney, wala na si Kenji sa kanilang tabi nang malingunan niya yon. Hindi naman sa umaasa siyang naroon pa ang lalaki na isang imposible. Busy ito, malamang ay nasa office niya. Ano bang iniisip mo, Britney? Bakit may nahanap ang lalaking yon? Malamang nasa trabaho na yon. Agad na sumilit sa isip niya ang tanging laman na naging usapan nilang dalawa bago siya tuluyang makatulog na nagdaang gabi. Napahilot na siya sa kanyang sentido na bigla na lang pumitik. Iginigiit nito sa kondo sila, bagay na labag sa loob niya. Alam naman siguro ni Kenji na hindi niya gusto doon, kaya bakit isa yon sa mga iniisip niya pagkagising pa lang? Wala siyang magagawa kung anong magiging desisyon ko. Sa amin, ngayong mag-iina akong batas at hindi siya. Usal niyang napilitan ng bumangon dahil alam niyang marami siyang gagawin sa araw na yon, kung kaya naman hindi dapat siya kung ano-ano ang iniisip. Yung mahalaga dapat, ligo muna kayo, Noah, Andrea, bago tayo bumaba. Sabay na napalingon sa kanyang banda ang dalawang anak na halatang hindi aware, nagising na siya. Hindi pa ba pumunta dito si Manang Elsa at Yaya Tina? Sabay na umiling ang mga batang pagdamba ng tumalon payakap kay Britney. Kinagilap niya kagad ang mga laylayan ng damit nila. Yun nga ang ginawa ni Britney. Nagready na muna sila dahil batid ng babae na marami siyang aasikasuhin. Magiging busy siya. Yun ang plano niya. Magpapakabisi siya para hindi niya isipin ang tungkol pa kay Kenji. Hindi man niya isisamang anak niya ay sinabay pa rin niyang maligo na less trabaho na kinaman ng Elsa. Hindi siya dapat prenting pahila-hilata sa mansyon ng mga Barwell dahil sobrang nakakahiya. Kailangan niyang kumilos. Isa pa'y nakakahiya rin sa may-ari na dati niyang mga biyanan na ganun ang asta niya na nakikituluyan lang naman. Mabait sila pero hindi nila pwedeng abusuhin. Siya ang may gustong bumalik sa bansa. Dapat kung anong sinabi ay siyang gagawin niya rin. Kailangan na nilang makalipat. Kung hindi pwede ang villa ni na Althea na dating hipag ay dapat siyang maghanap ng pansamantala kasi kung ipipilit niya sa hotel hindi papayag ang mga Barwell. Lalo may ganito namang kalaking mansyon pa sila. Igigit nila yon at para kay Britney ay nakakahiya kung pilit niyang tatanggihan. Kaya naman kailangan niyang maghanap ng ibang paraan kung ayaw niyang kontrolin na naman ng mga nasa paligid niya. Good morning! Si Althea yon. Hinihintay talagang bumaba si na Britney upang ibigay lang ang susi ng kanilang dating villa ni Renz. Halos kararating niya sa mansyon. Nakalimutan niyang iabot sa dating hipag na nagdaang gabi yon. Dahil hinintay niyang si Kenji ang gumawa ng aksyon. At since naroon pa rin sila sa mansyon, mukhang walang ginawa ang kapatid niyang halatang patay na patay pa rin naman sa kanyang dating asawa. Mahina na siyang natawa. Naisip na ang reaksyon ng kapatid niya kapag nalaman itong nasa villa niya ang mag-iina. Base sa biglaang appearance nito, halatang desidido dito si Kenji. Iiwan ko na sanang susi kay Manang Elsa kung hindi pa kayo bababa. Duplicate lang ito. Bukas naman yon dahil naroon pa rin ang mga maid na nagme-maintain ng villa. Huwag kang mag-alala, alam na nilang parating kayo ngayon sa villa. Wala sa sariling tinanggap yun ni Britney. Alam niyang sinabihan siya ni Kenji na sa kondo nito titira. Oras na nakalipat na sila doon ng mga bata ay wala naman itong magagawa. Hindi siya nito mapipilit, saka mas malaki rin ang villa ni na Althea na galing pa sa lolo ni Renz na si Don Calixto. Kumpara sa kondo ng dati niyang asawa at mas okay yon. Hindi lang sa kanya kung hindi sa mga bata na rin. Saka anong pakialam niya kung magalit si Kenji? Di magalit nga ito, wala siyang pakialam. Hindi porket mahal niya pa ito o may nangyari sa kanila, magpapaalipin na naman siya dito. Kung ano siya noong nasa Malaysia sila, dapat ganun din kahit na nasa Pilipinas na. Walang sino mang nagdidikta. Salamat Althea, hindi rin kami magtatagal doon at hahanap din ako kaagad ng malilipatan namin. Naku, ayos lang. Hanggang kailan niyo gusto doon? Kayo mag-iina. Wala rin naman doon nakatira. Ilang usap pa ay lumayas na rin ito. Nag-almusal silang mag-iina. Napag-alaman ni Britney na umalis na mag-asawang Barwell. Hindi na niya inusisa pa kung saan sila pumunta dahil masyadong nakakahiya naman kung magtatanong pa siya.
Matapos na kumain ay kinausap na ni Britney sina Manang Elsa at Tina na gumayak na. Ganon din ang ibang maid na kasama nila. Hindi niya sila iniwan doon dahil galing din naman sila sa mga salmeda na ang bilin ay kung nasan silang mag-iina ay dapat naroon din sila dahil si Britney na ang amo nila magmula nang mapunta sila sa kanila. Iha, sigurado ba kayong ayaw niyo dito ng mga bata? Si Mrs. Barrowell yun na hinawakan pang isang kamay niya. Puno ng lambing ang mga mata nitong nakadapos sa kanyang muka. Ang laki ng mansyon at masaya na may bata dito. Hindi naman kalabisan na dito na muna kayo hanggat wala pa kayong nahahanap. Pilit pa nitong kumbinsi. Hinintay nilang makauwi ang mag-asawa bago tuluyang umalis. Binalot ng hiya si Britney nung maisip na bigla na lang umalis kahit na wala pa sila. Tao silang tinanggap kaya naman tao rin silang aalis kaya naghintay silang mag-iina. Hindi po sa ayaw namin Mrs. Barrowell, pero mas malapit pong lokasyon na magiging gallery ko sa dating villa ni Althea. Anumang oras naman po'y pwede kayong bumisita sa mga bata or pwede niyo rin po siyang hiramin. Hindi pa naman po sila papasok sa school. Pasensya na po kayo kung hindi ko kayo mapagbibigyan sa kahilingan na dito kami tumira. Marapat din po na itaguyod ko sila bilang ina. Gaya po ng sabi ko, hindi ko po pinagdadamot sa inyo si Noah. Sige, mukhang hindi ka na mapipigilan. Palagi kayong mag-iingat. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin o kung hindi naman ay kay Odessa. Gaya ng dati ha, palagi pa rin kami nasa likod mo ng mga bata. Matapos noon ay tumulak na sila patungo ng dating villa ni Althea. Habang patungo doon ay iniisip na ni Britney ang kanyang mga gagawin sa susunod na mga araw upang ukupahin ang sarili. Dahil sa guilt na naramdaman sa puso niya na alam niya naman kung saan yun galing. Kailangan niyang maayos na rin ang gallery habang hindi pa pumapasok ang mga bata sa school. Pati ang magiging bagong studio niya. Asikasuhin niya. Magfa-follow up din siya sa mga gamit nila upang malaman kung kailan ang posibleng dating sa bansa. Isinantabi niya sa isipan ang naganap sa kanilang pagitan ni Kenji kahit na panaka-naka ang pasok noon sa kanyang balintataw. Lalo nang nangyari na nagdaang gabi. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at sinandal ang katawan sa upuan. Ipinahatid sila ng mga Barrowell sa family driver nila. Hindi na siya tumanggi. Isa pa yun sa problema niya. Kailangan niya ng bagong sasakyan. Mommy, are you okay? Sinawang napansin ang ginawa ng ina na parang pagod na kaagad sa araw na yon. Antok lang ang mommy. Late na ako natulog eh. Lingon niya sa anak na prenting nakaupo sa kanyang tabi. Mommy, dun ba uuwi sa pupuntahan natin si Daddy? Biglang tanong ni Andre ang nakahiga ang ulo sa kanyang isang hita. Hilaw nang umiti na si Britney na parang biglang tumalo ng puso't isipan sa tinutukoy nitong lalaki. Tanungin natin siya mamaya. Hanggat maaari ay ayaw niyang pag-usapan si Kenji dahil dumadagdag sa kanyang isipin ang sinabi nito kagabi na sa kondo niya sila lilipat dapat tumira. Guilty siya. Dapat kinlaro niyang hindi siya pumapayag. Kilala niyang lalaki. Malamang ay mag-a-assume itong payag siya dahil katahimikan lang ang sinagot niya. Bagay na hindi naman pala dapat, pero ngayong nabuksan ng mga anakan tungkol sa kanilang ama, mukhang hindi niya maiwasan na pag-usapan nila ang lalaki kahit na anong iwas pa ang gawin niya. Matatalino ang mga ito. Hindi malabong magtatanong pa talaga. Busy kasi siya ngayon sa work. Wala siyang planong istorbohin ng lalaki sa pamamagitan ng tawag. Busy ito sa problema nila. Baka nga mamaya hindi na nito maalala ang mga sinabi niya na nagdanggabi sa na-resolve ang issue. Baka hanggang plano lang niya ito. Kahit narito na tayo sa Pilipinas, hindi pa rin natin siya makakasama? Ganun ba yun, Mommy? Sinawa na nakaburo ng mga mata sa kanyang ina. Naguguluhan sa kawalan ng interes ng ina sa topic nila. Akala ko kapag nandito na tayo, makakasama na natin siya gaya ng ibang mga bata. May trabaho ang daddy nila tapos sa gabi kasama nila. Laking pasasalamat ni Britney na tumigil ng kanilang sinasakyan. Hindi niya na kailangan pang sagutin ang tanong ng anak. Hindi niya kasi alam ang isasagot dito. Hindi nila napag-usapan ni Kenji ang setup at wala rin silang malinaw na plano. Ganun pa man, ay alam niyang ilang araw pa baka magkakaroon din yun ng linaw. Sa ngayon ay kailangan na muna nilang mag-settle. Less priority niya ang tungkol kay Kenji sa mga sandaling iyon. Baba na kiddo, ito na munang magiging pansamantala nating tirahan. Ani Britney nang initian na si Noah na halatang hinihintay pang magiging sagot niya. Tatanungin natin siya kapag tumawag o kapag pumunta. Hindi napigil ang sagot niya sa anak dahil parang ang laki ng utang ni Britney sa paraan ng pagtingin ni Noah. Oras na hindi ito sagutin niya. Samantala, excited si Kenjing tapusin ang kanyang trabaho sa araw na yon. Ibang-iba ang liksi ng katawan niya buong maghapon.
Ang isipin pa lang na sasalubong sa kanya ang dalawang bata matapos na bumaba ng sasakyan o bago siya pumasok ng pintuan ng mansyon ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na madaliin ang lumipas ng mabilis ng bawat oras. Buong buhay niya ay ngayon lang siya sobrang na-excite na umuwi at nang dahil ito sa kanila. Mr. Barrowell, uuwi na po kayo? Hindi kayo mag-overtime? Marami pa pong kailangan gawin sa mga client ng mall. Nagpasa ng dust nila. Gulong na tanong ni Caroline na nagtataka na kung bakit ganun kagaaga ang aura ng amo niya. Umiling si Kenji, ngumiti pa ng napakalapad. Pinagtaka pang lalo yun ng sekretary niya. Ang laki ng kinakaharap nitong problema tapos nagagawa pa nitong ngumiti. Hindi ba dapat ay magalit ito? Tuloy ro dahil sa loss ng kumpanya. Wala mo ng overtime ngayong araw. Sa susunod na lang siguro, umuwi ka na rin Caroline. Pinagkibit-balikat lang yan ng sekretary. Sinundan na makahulog ang tingin ng amo na matapos ng puti ng leather bag niya ay lumabas na ng opisina. Iba talagang nararamdaman niya sa amo. Meron ditong kakaiba. Hindi niya pa rin kasi alam na nasa bansa na sina Britney. Hindi ito nabanggit sa kanya ni Kenji dahil wala rin namang dahilan. Ang weird talaga ni Mr. Barrowell ngayon. Dumaan sa isang sikat na bake shop si Kenji upang bumili ng cake. Pagsasaluhan nila yon pagdating ng kondo. Wala lang, naisip niya lang. Pupunta lang siya ng mansyon para daanan ng mag-iina na alam niyang naghihintay sa kanya. What are you doing here, Kenji? Nais nang mapakamot ng ulo ng lalaki sa tanong ng inang nakasalubong niya sa may pintuan. Kung magtanong kasi ito sa kanya ay parang ibang tao siya na hindi pwedeng pumunta dito. Bihis ito kaya mukhang may lakad sila ng ama niya. Sinusundo kong mag-iina ko, ma'am. Nag-usap na kami ni Britney sa kondo ko muna sila ng mga bata hanggang sa makahanap ako ng villang lilipatan nila. What's wrong? Puno pa ng kumpiyansang sagot ni Kenji sa ina. Nagbago ang aura ni Mrs. Barrowell na nais nang matawa sa sinabi ng panganay niyang anak. Sa loob niya ay mukhang hindi yata nagkaintindihan ng dalawa. O desisyon na naman ni Kenji yon. Dahil kung nag-usap sila ng maayos ay paniguradong hindi aalisin na Britney kanina. Huminga ng malalim ang ginang. Tinitigan ng mabuting anak sa mata. Nag-usap kayo? Sigurado kang pumayag si Britney dyan sa sinasabi mo o baka ikaw lang naman ang may gusto na doon silang mag-iinang tumira muna. Sa tono ng ina ay para bang sinasabi nitong mali siya at ito ang tama. Ano ang ibig mo sabihin, ma'am? Nasaan ba sila? Nahuhulaan na ni Kenji ang nais itong ipahiwatig pero pinandigan niya ang mga sinabi niya kay Britney ng daang gabi. Sa kondo niya at hindi sa bulok na villa ng kanyang kapatid. Literal na hindi naman bulok yon. Gusto niya lang tawaging bulok dahil naiinis siya. First choice dapat ang kondo niya at hindi yon ino-offer ng kapatid niya. Kanina pa sila umalis. Patungo sa villa ng kapatid mo. Hindi siya pumayag, no? Hindi mo kinilarang mabuti. Hulugang pa nga ni Kenji sa sinabi ng ina. Tinapik lang ng ginang isang balikat niya at umalis na. Parang itinulo si Kenji sa kinatatayuan. Ang buong akala niya ay malinaw na sa kanila ang lahat. Nagkasundo na sila at siya pa ang masusunod. Ilang segundo na ikinuyom niya ang kamao na naramdaman niyang pagkadismaya. Napabuga siya ng hangin. Kailangan niyang kumalma. Hindi pwedeng pairalin niyang init ng ulo sa sitwasyon. It doesn't matter. Magbabago pang isip niya. Pupuntahan ko na lang sila at kakausapin. Kumbinsi niya sa sariling pilit na kinakalma pa rin. Naniniwala siyang makukuha niya ng mapilit si Britney kahit nabatid niyang nakaayos na sila sa villa. Lalo na kung kanina pa umalis. I would try my luck once again. Nagmamadali ang mga paa ni Britney pababa ng hagdan nang umabot sa kanyang kaalaman na nasa sala si Kenji. Nasa ikalawang palapag siya ng villa nang sunduin doon ng maid upang sabihin lang yon sa kanya. Ayaw umakyat at matamang umano siyang hinihintay. Abot-abot ng kaba sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. Hindi dapat ganon. Hindi dapat siya kinakabahan o nakakaramdam ng anumang takot sa lalaki dahil wala namang namamagitan sa kanila. Legal silang hiwalay na. Pero hindi niya mapigilan ang sarili na maramdaman iyon. Marahil ay dahil guilty siya sa kabila ng sinasabi nitong sa kondo niya sila titira ng mga anak ay nagawa pa niyang igiit na doon sila sa villa. Hindi lang yon. Walang paalam silang lumipat sa villa ni Althea at hindi niya pa talaga hiningi ang opinyon ni Kenji. Galit kaya siya? Heck, bakit naman siya magagalit? Bulong-bulong niya na mas binilisan pang mga hakbang. Kakatapos niya lang na mag-ayos ng ilang mga gamit nila sa napili nilang silid na tutulugan sa villa at dagnas pa ang pawis niya sa katawan. Malinis na yon na inihanda ng mga maid na naroon. Pero yung pagtatanggal niya ng mga gamit nila upang ilipat sa loob ng wardrobe ay siya na ang gumalaw.
Ayaw niya kasing pakialaman ang ibang mga gamit niyang dala. Sa pawis na lumalabas sa katawan niya ay kailangan niya muling maligo matapos ang mga ginagawa. At dahil biglang sumulpot si Kenji doon, mukhang mamaya niya pa yun magagawa bago matulog. Pakiramdam niya ngayon ay nahuli siya nitong tumakas at kagad na nahanap. Nilamon siya ng matinding konsensya. Anong ginagawa mo dito? Masungit niyang bungad sa lalaki. Malayo pa lang upang ipakitang naiinis siya dito. Bakit dito ka dumiretso? Hindi ba't sa kondo mo ikaw nakatira? Nagabala ka pa. Hindi mo naman kailangang pumunta dito. Hindi naman inaalis ng mga mata ni Kenji kay Britney na nagawa ng makababa ng hagdan. Nang matanaw pa lang niyang bulto ng babae pababa, ay hindi na mapuknat ang tingin niya kay Britney. Bagamat mukhang marungis ay ang sexy pa rin ito sa kanyang paningin. Binasa niya ng laway ang kanyang labi. Pilit na sinupil ng kakaibang ngiti ng maalalang pinagsaluhan niyang mainit na nagdaang gabi. Hindi niya mapigilang lumalim pang tingin sa katawan nito. Sa halip na sumagot si Kenji sa tanong ng babae ay inisang hakbang niya ang kanilang pagitan at hinapit na ito sa bewang, bagay na hindi napaghandaan ni Britney kung kaya naman wala siyang magawa kung hindi ang mapahawak na lang sa leg nito sa labis ng gulat. Kitang-kita ni Kenji ang pamimilog ng mga mata ni Britney na nagpakababa sa kanya ng sobra. Tsak na bubungangaan na naman siya nito matapos niyang gawin iyon sa dating asawa. Pero ayos lang naman, bago pa ito makapagprotesta ay mabilis na parang hangin na hinalikan niya ang labi nito ng ilang segundo. Kakatapos lang ng trabaho ko sa mansyon ako namin dumiretso. Pagbibigay alam niya kung bakit siya naroroon. Hindi ba't napagkasunduan natin na sa kondo ko tayo? Anong ginagawa niyo dito sa villa ng mga Salmeda? Hindi yun pinansin ni Britney na lumibot ang mga mata sa paligid upang i-distract lang ang kanyang sarili. Dahil pakiramdam niya ay lalabas sa lalamunan niya ang pitig ng kanyang puso. Matanda na siya pero kinakabahan pa rin siya sa paligid ng dating asawa. Nagawa pa rin yun ni Kenji sa kanya kahit na matagal ng panahon na silang hiwalay. Otomatikong hinanap ng mga mata niya kung nasa ng mga anak na kung kailan niya kailangan isaka pa nawawala. Malamang ay hindi pa nila alam na naroon si Kenji dahil kung alam nila yon, malamang hindi na naman sila mapabitaw sa katawan ng lalaki. Hindi ito mag-isa sa salang iyon. Pagbaba niya mula sa ikalawang palapag. Ah, ganun ba? Pangbabaliwala niya sa iba pa nitong mga sinabi at pinaparamdam na hindi siya interesado. Nagbuhulang mga kilo ni Kenji. Ngunit si Britney na lang naman yun dahil nagawa niyang ikalmang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng magalit o sumabog. Kinalas na ni Britney ang mga braso niyang pumulupot sa kanyang katawan kanina. Medyo nasasanay na siya sa mga hawak ni Kenji kahit iba yung pagkapaso ang nararamdaman niya dito. Muli pang pinakatitigan ni Kenji ang mukha ni Britney. Hinihintay niyang lingunin siya ng babae dahil may mga sinasabi. Susunduin ko na sana kaso sa mansyon kaso naman ay, dito na lang kami Kenji. Pagputo ni Britney sa kanyang mga sasabihin pa sana. Alam naman ni Britney na yun ang dahilan kung bakit ito naroroon. Sabi ko naman sa'yo, maliit ang condo unit mo. Hayaan mo na lang kami ng mga bata dito sa villa ng kapatid mo. Saka malawak ang garden, mukhang naroon na yata sila. Paniguradong tuwang-tuwa. Okay, walang gatol na tugon ni Kenji na sa tono wala itong planong makipagtalo sa kung ano ang gusto ni Britney. Okay? Okay lang, sige. Si Britney naman doon ang nagulumihanan sa asta ni Kenji. Nagtataka na talaga siya kung bakit parang ang bilis naman yata nitong pumayag. Ang inaasahan niya ay pipilitin siya hanggang sa tuluyan siyang pumayag. Ngunit bakit parang ang bilis lang nitong kausap ngayon? Nahanap na ni Britney ang kanyang sagot sa sumunod nitong ginawa. Sinundan ni Britney ng tingin ng paglalagay nito ng hawak niyang cellphone sa dinukot na bulsa upang ilagay lang sa kanyang isang tenga. Caroline, hindi inalis ni Britney ang kanyang tingin na nakapako sa screen ng phone nitong naka-on call. Sa secretary niya, mapang-asar na ini-loudspeaker ni Kenji ang tawag na makita niyang ginagawang panunuri sa kanya ni Britney. Nasa bahay ka na? May errands pa sana kung ipapagawa sa'yo. Nasa office pa po ako, Mr. Barrowell. Alis pa lang sana. Ano pong errands? Nakangising nilingon ni Kenji si Britney. Hindi naman maintindihan ng babae kung anong pinupunto ni Kenji. Pwede bang dumaan ka sa kondo ko at idaan mo dito sa dating villa ni na Odessa? Ang dalawang malatang nasa loob ng wardrobe ko? Ngayon na po mismo, Mr. Barrowell? Yes, ngayon na mismo. I'll text you the address. Salamat.